Okay, bismillah. Salatu wassalam ala Rasulullah. First time natin mangyari ito So, maganda to kasi hindi makikita kung sinong inaantok. Di ba? So, mapalad yung mga gustong matulog. Pagkakataon nila, wag na kayo magkunyari pa. Maghihira kayo eh. Okay, anong huling nakuha natin mga kapatid? Yung Arag 3? Arag 3. Pangilan ba yan? So, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, natapit na natin yung ano ba yung ipinangsisiwak ng ngipin? At pambihir ako naman. Okay. Na kung saan, ang pinakamainam ay walang iba kundi ang Arag 3. Okay. So, ano po ba susunod? Now, let's talk about ano ba yung mga ano ba yung mga kalagayan na ipinapahintulot ng siwak? So, nandiyan yung mga ninyo? Sa panahon ng pag-aayuno, sa oras ng wudu, at sa panahon ng sala. So, lahat ng ito ay ating i-discuss, inshallah subhanahu wa ta'ala. So, let's talk about siwak para sa taong nag-aayuno. Bilang unang bahagi ng paksang ito. So, ang siwak ay para sa mga taong nag-aayuno. No? So, ang batas nito mga kapatid ay hindi ipinagbabawal para sa taong nag-aayuno na gumamit ng siwak sa anumang oras, maging bago pa ang zawal o bago ang katanghaliang tapat o pagkatapos nito. You know? So, ito ang madhab ng mga Hanafiya. Makikita natin dyan, may mga nandigan na Hanafiya, di ba? Mga modernong mga ulama. Oh, yung mga bulong-bulong dyan, rinig na rinig ko. Ano pa ba ang kulang? Meron na tayong project, magbubulong-bulungan pa kayo dyan. You know? Okay. So, ito yung, kumbaga, ito yung either anumang kalagayan, anumang oras, para sa kanila ay pwedeng magsagawa ng siwak. Now, at ito ang madhab ng mga Hanafiya, isa sa mga pananaw ni Imam Shafi'i, at isang riwaya mula kay Imam Ahmad. Gayon din ang sinabi ng ilang mga salaf, ito yung mga modernong mga ulama. At ito rin ang pinili ni Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, Ash-Shawkani, Ibn Baz, at Ibn Uthaymin, rahimahumullah. No? So, ano ang patunay na ito ay pwede sa mga nag-aayuno sa anumang oras? So, sinabi sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha, ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, as-siwako matharatun lil fammi mardatun lir rabb. Nakikita ba ninyo yung text? Medyo malabo. Dapat naka-block hindi na naka-block. Okay. Pero sa tulad ko na may diferensya na sa mata, medyo malabo na. You know? Tigulang. Wag na yung tigulang. So sinabi, ang siwak ay pampadalisay ng bibig at nakapagbibigay lugod sa Panginoon, sa Allah subhanahu wa ta'ala. So one of the advantages o sabihin natin benefits ng siwak mga kapatid, bukod sa ito ay physical na paglilinis, ay ito pa rin ay nagbibigay ng kaluguran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bilang punto ng patunay sa hadith na ito, kung ang siwak ay isang bagay na nagbibigay kaluguran sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung gayon, ang kaluguran ng Allah ay dapat hanapin sa lahat ng oras at sa anumang pagkakataon nang walang pagbubukod. Ibig sabihin, since na ito ay kaluguran ng Allah, bakit sinasabi ng iba na pwede lamang ito kapag bago katanghaliang tapat at hindi ito kanais-nais pagkatapos ng katanghaliang tapat? May ilan sa mga fuqaha na ang kanilang suggestion ay ganito. Kaya pag mayroong lecture kayo na maririnig na nagsasabi na pwede lang yan kapag bago magtanghali. Pero after ng tanghali, hindi na pwede. May narinig ba kayong ganitong Wala pa naman. Abangan ninyo. May mga yan. So, kapag mayroon kayong narinig ganito, of course, we have also an opinion dahil may mga ilan sa mga ulama na nagsasabi ng ganito.
But of course, tandaan natin lagi na doon tayo sa malapit sa dalil. May batayan. Kasi kung ang arguments dito ay sasabihin nila, panindigan nila na ito ay hindi ka nais-nais, at least sabi na hindi ka nais-nais, what is the proof? Ano ang proof mo? Ito ba ay sarili mong opinion o ito ba ay ayon sa batayan? Okay. Now, kung sabi ng ayon sa batayan, so proof, okay, provide your proof. Diba? Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Yan ang principle natin. Huwag tayo mag-ano sa mga haka-haka. Diba? Ibig sabihin, mag-provide kayo ng pruweba kung kayo nagsasabi ng totoo. Then, let's talk about it. You know? Na kung kaya, wala silang maibigay na proof na nagsasabi ng Prophet Sallam o kaya may banal na Quran na hindi ka nais-nais o ipinagbabawal ang pagsisiwak pagkatapos ng tanghalik sa mga nagayon. Wala. Bago sabi natin, merong general evidence, yun sabi ng Sallam, as-siwak kumatharatun lil-fam, mardatun lil-rab. Ang siwak ay nagbibigay ng paglinis sa ating bibig at nagpapalapit ito at nagbibigay ng kaluguran sa Allah. So, by that hadith, then i-extract natin yung tinatawag na justification na kung ganun, kung ito ay nagbibigay ng kaluguran sa Allah, so ang kaluguran sa Allah ay hinahanap sa lahat ng oras. Diba? Ito ay kaayayas na gawin sa lahat ng oras. Kasi ito ay kaluguran sa Allah subhanahu wa ta'ala. You know? Kasi kung nasasabihin nila ng mga ibang, kumbaga ibang makaliwa, okay, kasi makakanan tayo. So, halimbawa makakaliwa na, okay, kayo naman magbigay ng pruweba. Sabihin yung mga makakanan. Now, magbigay kayo ng pruweba na pwedeng gamitin ito sa lahat ng oras. Then, this is general proof. Yan ang pruweba, pangkalahatan. Now, tandaan natin na merong sa evidence, merong dalawang klase. General proof and specific proof or particular proof. You know? So, kung walang matagpuan na specific proof, then dadako tayo sa general proof. And that is general proof. Isa yung pangkalahatang batayan na nangangahulugan, nagbibigay ng kaluguran sa Allah, na ibig sabihin sa lahat ng oras. Diba? Kaya naman, hindi nagbigay specific ng Prophet Sallam na oras na pwede at hindi pwede. Wala siyang statement ng binitaw ng Prophet Sallam na ganun mga kapatid. Na kung kaya, manatiling ito pwedeng gamitin. You know? Kasi ang aslo, lisay, al-ibaha, ibig sabihin ang lahat ng bagay na pwedeng gawin ay tinatawag na ito ay pwede. Malinaw? Ibig sabihin pwede sa pangkalahatan. Kaya nga naman, at kung ito ay panlinis ng bibig, higit na narapat ito para sa taong nag-aayuno kaysa sa iba, dahil kailangan niyang linisin ang bibig at bawasan ang epekto ng khaluf. Ang khaluf yung amoy na nagmumula sa tiyan ng nag-aayuno. Sapagkat kabilang sa mga dahilan ng pagiging masru' o itinagda ng syariah, ng siwak ay ang paglilinis ng bibig. Kasi may mga nagsabi na hindi pwede sa nag-aayuno. Kasi nga pinangambahan nila na baka daw mayroon kang malunok. Alam, lunukin mo yung stick, no? Habang nag-aayuno ka. Talaga namang ikaw ay kakaiba. You know? Pero sinasabi nila, at least sa mga nag-aayuno at gumagamit ng siwak, especially doon sa yung nagbibigay yung mayroong moist, right? Hindi yung talagang hindi dry, di ba? Tsaka mayroong lasa. Then kung ganun, mag-ingat sa paggamit nito. Mag-ingat. No? Huwag maglunok ng anumang bahagi kapag gumagamit. Kaya nga, kailangan mong iluwayon, kailangan mong idurayon. Similarly, ganun sa sibilyo, sa toothbrush. Kasi yun ang katumbas ng siwak nowadays, mga kapatid. Pero of course, sa panahon ngayon, wala pa rin tatalo sa Alaska. Wala rin pa rin tatalo sa paggamit ng original na siwak. You know? You know? Okay, so yun yung ano do. So kapag may mga nag-lecture na sinasabi nilang makro o hindi pwede gamitin ng siwak sa mga nag-ayuno sa araw ng pag-ayuno, kaliwali. Okay? Respect the opinion. Okay, opinion mo yan, I respect you, din sa'yo yan. Pero para sa akin, ay pwede. So long na nag-iingat ako sa paggamit nito. You know? Toothbrush man or siwak man. Yun ang mga kapatid. But of course, pinaka-safe kung gusto mo, huwag kang gumamit. Pero yun nga kasi, siyempre, nag-aayuno, yung bibig mo kasi na nangangamoy, di ba? Dapat nagipag-usap pa ang mga kapatid. Magano ka, tapos yung hangin ay talagang dumadampi, no? At nanunuot, no? Nanunuot sa ano mo, naninipa. Ay talagang namang, ano. So, siyempre, may mga meeting tayo, may makikipagtalakayan tayo, siyempre, kailangan naman kaya-aya. Although, nag-aayuno ka. You know? Although, ay kanais-nais niyo sa yung amoy na galing sa khaluf, galing sa tiyan na nag-aayuno, ay kanais-nais niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanais-nais niyo sa Allah, hindi sa ibang tao. Okay. So, siwak sa oras ng wudu. Let's talk about siwak sa oras ng wudu. So, ang unang sangay, merong dalawang sangay dito mga kapatid. Ang hatol at siwak sa oras ng wudu. Tatapin na ba natin ito? Hindi pa. Sigurado ka, ha? Okay.
So, ang paggamit ng siwak, mga kapatid, sa tinatawag na wudu, okay. Ang paggamit ng siwak sa oras ng wudu ay sunnah at ito ay na pagkaisahan ng apat na madhab ng fiqh. Ang Hanafiya, ang Maliki, ang Shafi'i at saka ang tinatawag na Hanbali. Okay? So, yun. So, patunay mula sa sunnah. Ano ang patunay mula sa sunnah? Mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mula kay Propeta sallam na nagsabi, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in." Kung hindi lamang ako nangangamba na maging pabigat sa aking ummah, ay inuutusan ko sana sila na magsisiwak sa bawat wudu. Ibig sabihin, ganun katindi ang habili ng siwak, mga kapatid. No? Paglilinis ng ngipin. Unfortunately, sa mga ibang mga Muslim, lalo pa sa ibang mga lahi, walang pakialam. Di ba? Kahit pa nakangiti sa'yo, dilaw na dilaw ang kanilang mga bibig o ang kanilang mga ngipin. You know? Okay, wala silang pakialam sa hygiene. Subhanallah, ito ay bahagi ng hygiene. Ito ay kabilang sa kakumplituhan at kaganapan ng reliyong Islam. Na mismo ngipin pinakikialaman ng Islam. Mismo gilagid pinakikialaman ng Islam. Diba? Mismo ngala-ngala pinakikialaman ng Islam kung ano yung narapat para sa iyo at nakakabuti para sa iyo. So ganun kaganda yung ating pananampalataya. You know? At dahil dito, mga kapatid, na ang Propeta sallam, dahil sa ito yung, di ba, ini-emphasize na yung kalinisan at pagkakaroon ng mabangong hininga ng isang mananampalataya. Diba? Ng isang mananampalataya. Higit lalo sa pagsasagawa ng wudu. Diba? Kaya nga kung hindi lamang magiging pahirap sa kanyang ummah, ay talaga namang pahirap talaga kung ginawang obligado ito, napatay na talaga tayo. Walang makakapasa na Muslim. Meron mangilan-ngilan. Di ba? Kung ginawang obligado ito, yung pagsisiwak, mga kapatid. Subhanallah. Kaya naman, kung ito ay, alam ni Propeta sallam na ito ay pabigat sa kanyang ummah. So, ang Islam, ang Sharia ay reliyon ng pagpapagaan at hindi pagpapabigat. Di ba? Pero sa kabila nito, mga kapatid, na ginawa siyang sunnah at hindi ginawang obligado, mangilan-ngilan din ang gumagawa nito. Yung gumagawa ng siwak, mga kapatid. O at least, yung mga nagsisipilyo ng ngipin. Diba? Mahiya naman kayo. Parang naman sa yung nakapustiso. Ahay. Yung nakapustiso, mayroon man namang ibang pamamaraan ng pagsisipilyo nila. Kung hindi nila kayang gumamit ng siwak dahil sa kanilang postiso, din gumamit ng ibang bagay. Huh? Ay, ang galing. Pwede ba yun? Okay. Hindi ko makakapan yung ano. Di, ang gano'n, tanggalin na lang sa postiso, parang walang problema. Okay. So, yan yung mga kapatid, ha? So, pangalawa, ay ang lugar ng siwak sa wudu. Ang tanong, okay, sunnah ang pagsisiwak during the wudu. Pero kailan ito? Okay, bago yung ba during the wudu, sa umpisa ba ng wudu, sa kalagitnaan ng wudu, sa huling bahagi ng wudu? Ay, nakikita nyo eh. Kaya ganyan. Ang lakas ng loob nyo sumagot kasi nakikita ninyo yung sagot. Okay, ang lugar ng siwak sa wudu ay pagkatapos ng paghuhugas ng dalawang kamay at bago ang pagmumug. Anong sunnah? Anong sunnah sa pag-ano ng wudu? Mga busy dyan. Ha? Alam mo, halata dito sa inyo kung sinong gumagamit ng cellphone. Kita-kita yung liwanag, hindi maikakaila. Ito maganda dito eh, no? Alam kung saan. Akala niyo madadayan niyo ako, ha? Meron kayo. Ulitin ko, mga kapatid, di ba? Saan ang sunnah? Sunnah ang pagsasagawa ng siwak during the wudu, pero saan ito banda? Kailan ito? Pagkatapos maghugas ang dalawang kamay, bago magmumog. So paghugas ang kamay, kaya makikita mo, may mga, especially mga Arab, especially mga estudyante, makikita mo, pagkatapos ng kamay nila, nagsisiwak sila. Di ba? Bago magmumog. Okay? So yun yung mga kapatid. So, now,
ito yung patunay na, subhanallah, na mas mainam pa rin talaga yung siwak na original kaysa doon sa toothbrush. Kasi pag toothbrush ang ano, i-apply mo dyan, tapos magsisipilyo ka, bawat tudo na lang, ganyan ang gagawin, mahirap talaga. Okay? Siwak brand naman yung toothpaste na ginamit. Aha. Brand lang yun. Malinaw? So ito ang pinaninindigan ng karamihan o jumhur ng mga ulama, kagaya ng mga Hanafiya, Shafi'iyya at saka tinatawag na Hanbali. So ano ang patunay mga kapatid? So ito yung unang hakbang, yung paggamit ng siwak pagkatapos maghugas sa kamay bago magmumog. Pagmumog, ang tubig ay siyang maglalabas ng anumang dumi na itinanggal ng siwak. So ito yung pinandigan ng karamihan sa mga ulama. You know? So ang kanilang, ano ang tinatawag na, saan ba? Ay, hindi. You know? So ito ay mula sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mula kay Abu Hurairah radhiyallahu an, na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, yun nga, yung hadith kanina mga kapatid, na kung hindi lamang ako nangangamba na maging pabigat sa aking umma, inutusan ko sana sila na magsisiwak kasama ng bawat wudu. Yun yung patunay diyan mga kapatid. Okay? So bilang punto ng patunay, ang Prophet sallallahu ay nagsabi na kasama ng bawat wudu. So ang salitang kasama dito ay nangangahulugang kalakip o kaagapay. Sapagkat kapag gumamit ng siwak matapos hugasan ang dalawang kamay at bago magmumog, masasabi na siya ay gumamit ng siwak kasabay ng wudu. Okay? At hindi bago pa nito. No? So yun yung mga kapatid. So ikalawa, ito ay higit na ganap na paglilinis at pagtanggal ng dumi. So yun yung dahilan kung bakit ganun ang pagkakaayos. O kasabay ng wudu, ang salitang kasama, bawat wudu ay nangangahulugan kalakip o kaagapay ng wudu. Pangalawa, ganap na paglilinis, ito ay higit na ganap sa paglinis at pagtanggal ng dumi. Walang duda kasi nga, isa sa mga reason kung bakit ay nagsiwak para tanggalin ang anumang mga dumi. Okay? Sa ating bibig. Okay? Then ano yung epekto ng proseso? Kapag gumamit ng siwak bago ang wudu at saka nagmumog, ang tubig ay siyang maglalabas ng anumang dumi na itinanggal ng siwak. You know? So yun yung dahilan kung bakit ganun mga kapatid. Kasi halimbawa, pag nag-ano ka nga, tapos pag magmumog ka, saka ka magsiwak, nandun pa rin, di ba? Maring may mga hindi matanggal ng mumog. Pagkatapos nagsisiwak ka, tapos sa kabila ng magsisiwak ka, ay mayroon pa rin dumi. I mean, hindi yun illogical, kumbaga. Kaya naman, mas maganda na yun yung gagawin sa oras bago magmumog. Okay. Walang tanong? Yes. Good. Go ahead. Paano po kung magmumog ng isang beses, tapos magsiwak? Hindi po ba yung marayin muna? Magmumog muna. Tapos magsisiwak ka, tapos mumug ka ulit. Okay, doesn't matter mga kapatid. Wala namang problema. Walang tututog dyan sa bagay na yan. Yes. Yes, walang problema. Since na hindi naman specific, ganito. Since na hindi naman talaga nagbigay ng specific ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa lugar kung saan doon sa loob ng wudu, wala siyang binigay. Yan ang sinasabi natin diyan kanina, yung ijtihad ng mga ulama natin. Wala silang dalil na bago magmumog. Wala. Ito ay batay lamang sa kanilang own understanding. Malinaw? Ang nakalagay lamang sa hadith, inda kulli wuduin, sa bawat, kasama ng bawat wudu. Okay? So, ibig sabihin sa kasama, either bago magmumog, o either pagkatapos ng mumog, or during the bumog. Malinaw? So, yung sinabi natin dito kanina, pinapahayag dito is bago magmumog completely, ito ay according lamang sa opinion ng karamihan sa mga scholar natin. Na kung gusto mo, kung trip mo at walang basagan ng trip, di ba? Sa bawat mo, magsisiwak ka, o isang mo, o magsisiwak ka, o magsiwak, buhay mo yan. Okay? Malaya ka, kapatid. You know? Ha? Okay, go ahead. Ha? Ang paggamit ng siwak ay bilang sa wudu is sunnah muakkada. Sunnah muakkada, mga kapatid. You know? Kaya nga sabi niya, di ba kanina, kung hindi lamang pabigat sa aking umma, ay utusan ko sila na magsiwak sa bawat wudu. So yun, papatunay na ito ay pinaigting na sunnah. Okay? Sunnah muakkada. You know? Okay. Yung di ba yung siwak na gagamitin, may kayo na kahoy. Ang pinakamainam ay ang arak tree. Hindi yung karak, kasi karak tea yun eh. Tea kasi yung karak. Hindi karak tea.
Arak tree. Arak tree. Oh. Punong kahoy ng arak. You know? Pero pwede siya kahit na bayabas. Kung gusto mo santol, walang problema. Bahala ka kung gusto mo ng santol. Isyaga. Pwede din ang kamay. Ha? Pwede din yung Eh kung gusto mo ng durian, walang problema. Durian gamitin mo. Yes, oh. Kasi sabi mo last week, pwede. Pwede nga, oh. Ano problema mo? Pwede nga. Kasi may... Okay. Sabi sa akin na ang sura ko talaga yung harap. Yes, kasi naman talagang, ina naman talagang original. Pero kung wala ka talaga. Kaya kung wala ka namang arak, alam nga na maglupasay ka kasi walang arak. So gumamit ka ng ibang bagay kung wala kang arak. Kung sunna, generally speaking, sunna ang tinatawag na paglinis ng ngipin. Malinaw, yun ang tinatawag na sunna. Malinaw? Na kasi wala namang arak training na sunna yun, sunna pa rin yun. Oh, walang ganong understanding. Yung puro ng bayabas. Ha? Kapatid, malaki-laki yung puno, subhanallah. At saka yung ano ng bayabas, mabigat na. Sanga. Okay. Kung gusto mo naman is ugat. Ugat na lang. Kasi yung arak, actually yung arak tree, ugat yun eh. Ugat ng arak tree. Hindi yung puno, hindi yung kundi ugat nun. Okay? Yes, di ba makikita mo yung mga ugat doon sa ano, yung mga talagang siwak? Hindi yun ano, hindi yan tangkay. Ugat talaga yun. You know? Tulad sabi ko nga, pwede, kahit puno, walang problema, bahala ka kung gusto mo ng puno. Okay. Now, let's talk about na bahagi, ang siwak, ang paglilinis ng ngipin sa panahon ng sala. Let's talk about sa tinatawag na sa panahon ng sala, mga kapatid. You know? Now, ang paggamit ng siwak ay sunna sa oras ng pagdarasal o sala. Maging ito man ay fard, obligadong sala o nafal o kusang loob na sala. At maging ang bibig ay may pagbabago ng amoy o malinis man ito. Ibig sabihin, either anumang kondisyon ng bibig mo, ay sunna ang paggamit ng siwak sa tinatawag na sala. Okay? Either fard ng obligadong sala o kay voluntary prayer. You know? Ito ang pinanindigan ng karamihan sa mga jumhur, mga Maliki, Shafi'i, Hanbali, at ito rin ay isang panig ng opinion ng mga Hanafi, pinili ni Ibn Hizam at inuulat na mayroong ijma ang tinatawag na tungkol dito. Okay? So ano yung mga patunay, mga kapatid sa panampalatayang Islam, na pwedeng gamitin sa oras sa tinatawag na sala ang siwak? Mula sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ang propeta may nagsabi, yun nga, laulaan na syukka ala al-mu'minin wa fi hadithi Zuhair ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli sala. Similar yung tinatawag na pagkabigas ng unang hadith, wudu yung una, ngayon sala naman. Okay? Ang ibig sabihin, kung hindi ko lamang ipapahirap sa mga mananampalataya at sa hadith ni Zuhair sa aking ummah, ay ipinag-utos ko sana sa kanila ang paggamit ng siwak sa bawat sala. Okay? Ang paggamit ng siwak sa bawat sala. Doon sa wudu ay sa bawat wudu. Ngayon sa bawat sala. Malinaw mga kapatid. Now, yun. Ikalawa, ang mga lingkod ay walang duda, inuutusan sa bawat kalagayan ng paglapit sa Allah na maging nasa kalagayan ng ganap na kalinisan at kaayusan bilang pagpapakita ng kadakilaan ng pagsamba. Naman tanong ngayon dito mga kapatid, kailan gagamitin yung siwak sa bawat kaagapay ng sala? During the sala or before the sala? During the sala. Before. Okay. Problem pag during the sala, alam mo sa siwak habang nag-ano ishala. Yeah. Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kukuha ka ng siwak, ganun ka. Ha? Okay. So ano? Anong tama? Sino mo sabi dito before? Okay. Ang tama is tinatawag na before. Diba? Bago mag-takbiratul ihram. Eh makikita mo na may nagsisiwak muna bago mag-takbiratul ihram, right? Kasi yun ang proper. Now, kasi yun tinatawag na proper. Kasi kapag during the prayer, it is not acceptable. Kasi bakit? Una-una, inuobligado tayo makinig ng, sabihin natin, ng pagbabasa ng imam.
Okay? Pangalawa, tapos na? Ay, teka. Okay. Tapos na? Okay mga kapatid, after ano na lang. After salam na lang yan natin, okay? So, Allahu alam bisa. Oh, continue. Okay, rightly afterwards ang sala, balik tayo dito. Huwag tayo magtambay sa ano. Okay?